US missile na kayang burahin sa mapa ang Chinese military base sa South China Sea nasa Pilipinas na. Kasalukuyan na itong ikinakabit sa isa sa most dangerous fighter jet ng Amerika, ang F-22 Raptor na nag-ooperate ngayon sa may Luzon. Di lang yan ang kinakatakutan ng China. Nuclear weapons ng US mo ang kumpirmado na rin ng China ang ide-deploy sa ating bansa. Wala pang balita kung nasa Pilipinas na ba talaga ang nuclear weapon. Pero papaano nalalaman ng China ang gantong klaseng mga impormasyon? Talagang sigurong maraming spy tong mga Chinese sa ating bansa. Dito nakikiusap si Mao Ning sa US. Itigil na ng Amerika ang pagde-deploy ng delikadong nuclear weapons sa mga kalyadong bansa. Panaysisi pa raw ang Amerika na China ang tunay na banta sa pagkasira ng kapayapaan. Pero ba't raw nagde-deploy ang US ng gantong klaseng delikadong armas? US raw ang taksil. US raw ang hindi mapagkakatiwalaan. 中方敦促美方切实履行核裁军特殊优先责任，进一步大幅实质性削减核武库，停止核共享、延伸威慑，扩大核联盟等破坏全球和地区和平稳定的消极举动。 Masyado raw pakialamero ang US. Batikos yan ni Mao Ning. Imbis raw na magsulong ng kapayapaan sa gulo, inuudyukan pa ng Amerika ang Pilipinas na lumaban sa China. Sabay sabing di naman China ang nagpapainit ng tensyon, kundi ang Pilipinas. 的当事方无权介入中非两国之间的涉海问题，更不得以美菲共同防御条约为借口侵害中国在南海的主权和权益。美方应当停止在南海挑动对抗，不要再破坏地区稳定，加剧局势紧张。 Ikwinento naman ng National Security Council ang buong istorya ng banggaan. May utos ang Philippine Coast Guard na pag binangga kayo tulad ng dati, banggain nyo rin. Pumalag kayo at huwag magpapatalo. Kung puro kasi tayo, iwas nagiging duwag ang Pilipinas. Pero di daw ibig sabihin na pumalag ay gusto ng magkagulo. Kung re-respetuhin naman daw ng China ang ating soberanya, di walang gulo. Bukas naman daw ang pakikipag-usap ang Pilipinas sa China, pero dapat itrato tayo ng tama ng mga China. Well, in line with the President's directive, no? Kasi if we will be going beyond diplomatic or peaceful approach, you can just imagine, maybe if you're referring to more kinetic actions, that would not be to the best interest of our country and of China and even in the region. So we're looking at this approach. We can never go wrong by using this diplomatic and peaceful approach. And we are compliant to the code of conduct that we have signed in 2002, that among others, parties will will exercise restraint in the conduct of activities that would complicate or even escalate the dispute in the area, among others. Matalino rin tong US kung sakali man kasing talaga makipagbakbakan ng Pilipinas sa West Philippine Sea, may bawing ipanglalaban ang AFP. Kayo sa tingin nyo, tama lang ba ang paghahanda ng Pilipinas at Amerika? I-komento sa baba sa